Hi, I'm Daddy Player 1 and welcome sa Dad Cave 2.0. Bago ko kayo tour dito sa upgraded Dad Cave, I just want to say na as a dad, swerte na talaga ako na may sariling gaming room ako. Kaya as much as possible, minimal expenses lang pagdating sa pag-upgrade. Pinakaginastos ko lang dito is yung bigger shelves at yung upgraded lights. Most of the tech upgrades ay bigay ng brands na nagtiwala sa akin. Brands that I really use before pa kami magka-work. Tip lang sa nag-uumpisa or small creators na tulad ko. Bukod sa daily grind na pag-grow ng page, is you have to send out proposal to the brands that you love. Laid out mo doon kung ano yung content na naisip mo and yung benefit for them. And for sure, makakabingwit ka din yan. Kaya good luck. With that, tour ko na kayo! In terms of layout, I position most of the things against the wall para maging free yung gitna at mas madaling maggalaw-galaw. Naglagay din ako ng L-shaped work desk para kung gusto kong mas mag-concentrate sa trabaho. Siya rin yung desk na tinatamaan ng natural light. Okay rin na pang-change ang atmosphere para nasi-separate mo talaga yung gaming at yung work. Other side of the room naman is doon naka-wall mount yung TV kung saan ako naglalaro ng mga consoles. For my PC upgrade, it was made possible by EasyPC. Kaya naman naka Ryzen 7 na ako ngayon, 32GB of RAM, GeForce 5060 Ti 16GB. Kaya naman achieve talaga yung 100 plus frames per second on ultra settings. Syempre may matching monitor yan with 300Hz refresh rate na bigay naman sa atin ni Asus. For much needed glow up, SteelSeries has provided us an Apex 3 keyboard and Rival 3 wireless mouse. Both can be customized para malabas mo yung glow na bagay sa karakter mo. Super Famicom inspired na USB hub at Xbox wired controller yung ginagamit ko kasi nakakatamad mag-charge. White Serene mic na hindi katerno ng armbar na nabili ko. Tsaka ako napalitan pag may budget na. A4 Tech na webcam, monitor light na may dual light, adjustable yung Kelvin sa harap at RGB naman sa likod. Light bar naman on both sides of the shelves at adjustable din yung RGB. Meron ding floating shelves kung saan nakalagay yung DP1 signage at yung custom Lego family ko. Nandun din yung mga ibang gaming figures na Lego. Lahat to, nabili ko lang sa Shopee, kaya lang tsambahan lang din yung availability niya. For added inspiration, nilagay ko rin yung pinakaunang family drawing ng daughter ko sa amin. For my computer desk, ito actually yung lagay ng printer ko dati. Pero ito lang kasi yung nagkasya in between dun sa shelves na binili ko. It's the IKEA Billy bookcase. Sobrang gusto ko siya dahil adjustable yung placement ng panels. Lipat mo lang tong screw, depende sa collection na ilalagay mo. Deep din siya, kaya marami ka talagang malalagay. Special shoutout kay Silbs kasi siya yung nagsuggest sa akin ito. Doon naman tayo sa mga nakalagay. Sa top shelf, meron tayong Link Figurisima, Last of Us Part 2 Collector's Edition, at Mjolnir from God of War Ragnarok. Nagko-collect din ako ng mga books ng mga favorite kong athletes, like si Jordan, Kobe. Nagko-collect din ako ng mga graphic novels and video game art books. Dahil sa creative industry din ako, kaya sobrang na-appreciate ko yung art in video games. From concept art, costume design, character design, etc. Next panel naman is yung Nendoroid collection ko. Nag-focus lang ako sa video game characters. And yung iba dito, kinostom ko lang kasi parang hindi na sila magkakaroon ng Nendoroid version. Next panel naman is my PS3 games. Nilagay ko sa harap tong The Last of Us steel case with a Spin Master action figure kasi I really consider this game the best of this generation. Ito pa yung ibang games ko with the likes of Uncharted, Dark Souls series, Metal Gear Solid 4, and nandito rin yung GTA collection ko starting from the PS2 versions. Pero syempre, ang prized possession ko sa PS2 is itong Shadow of the Colossus. GOAT talaga to. Ito wala kang paglagyan, no? Ito yung custom Leon from RE4 action figure ko. May mga nasingit din akong Xbox games dito. Pero ito yung 3 favorite JRPGs ko sa Xbox, no? Tales of Vesperia, Blue Dragon, and Lost Odyssey, na both gawa ng father of Final Fantasy na si Hironobu Sakaguchi. Next panel naman is my Nintendo collection. So we have here the Tears of the Kingdom version ni Link ng Figurisima, Figma version ni Samus of Metroid, latest console ko na Nintendo Switch 2 at meron ding mga Mario figures, Pikachu and Link. May NES Mini din na may Pokemon Trainer Nendoroid figure. For the games, mas digital version yung binibili ko when it comes to Switch. Pwera na lang kung first party games dahil maganda yun pang collection. Yung Mushroom and Star, nakuha namin to nung punta kami USJ. Pag bumili ka ng drinks and then popcorn naman sa Star. Naglagay din ako ng mga hanging blocks parang talagang nasa game. Next panel naman is my X-Men collection. Ito yung VHS version ng Marvel Legends.
Legends. You have Storm, Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Jubilee, at itong Gambit naman is the 97 version since walang nilabas na VHS. Meron din akong 3D printed ng X-Men Arcade kasi kung batang 90s ka, malaking part to ng childhood mo. Favorite ko talaga out of all the Marvel characters ang X-Men kaya dapat meron akong display niyan. Next panel is the random figures kaya meron dito mga Resident Evil, Metal Gear Solid, you have Street Fighter, meron pang arcade ng Pac-Man, meron ding Tekken, tapos meron ding Mega Man, then may Malenia pa dyan, no? And then meron ding working to, arcade, mini arcade na to, and then meron pang mga games, and then you have Mega Man and si Senki, oh. Sa other shelf naman is my display of my Final Fantasy VII Rebirth Collector's Edition. Tapos yung Cloud Strife naman is from Play Art Sky. Next panel naman is my PlayStation 1 collection. So nandito yung 30th anniversary ng DualSense, both PS5 and PS4. Tapos meron din mga PS1 characters like Lara Croft, Alucard, Solid Snake, Crash Bandicoot, RE characters, Spyro, at may PS1 Classic pa sa likod. Next panel naman is my PS5 games and some PS3 games. So yung gasya po na PS1 watch. Ito naman yung card case ng PS1. Ay, wait. Meron pa palang nandito. So ito, super memorable sa akin to dahil yung naging official co-streamer ako ng The Game Awards. So since walang live event, pinadala na lang ng mga PR kit lahat ng official co-streamers noon at isa ako sa napadala. So ito yung ibang PS3 games. At the start of PS5, mas digital talaga yung binibili ko. Pero ngayon, mas physical na yung pinagbibili ko bago pa mawala sila ng tuluyan. For the next panel naman is the PS4 games and God of War 2018 yung highlight ko dito, which I think is the best game for that generation. I have games like Persona, Elden Ring, Red Dead, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, and then No Man's Sky pa nga, no? And meron din mga nasingit na Vita games. Probably my favorite panel tong Final Fantasy collection ko. Favorite ko talaga kasi tong series na to na kahit yung mga spin-offs ay binibili ko. Pero syempre, yung main line, yung nakabida natin dito. We have the Famicom version ng Final Fantasy 1, 2, 3, and Super Famicom naman ng 4. Naghahanap pa ako ng 5 and 6. And sa PS1 version naman ng 7, 8, 9, and then nag-start na yung PS2 generation ng Final Fantasy X, and then in 12, sa PS3 naman yung 13, PS4, 15, and sa PS5 yung 16. Meron pa sa likod mga Bring Arts version ng Final Fantasy 7 and 9, pero mahirap na tanggalin eh. Out of all the games, ito talagang apat ito yung pinaka-importante, yung 7, 8, 9, and 10. Ito yung dahilan kung ba't gamer pa rin ako hanggang ngayon. Next panel is random na, no? So we have here Storm Collectibles ni Paul, Jin, Heihachi, Kazuya, and Spin Master naman ng mga PlayStation figures. We have Atreus, Kratos, Aloy, Jinsaka, and Last of Us. And ito naman yung bigay sa akin na shoes ng Puma. And we have here the PlayStation VR 2. Tapos may mga nasingit pang games dyan. And NECA, The Last of Us figure. Meron din tayo ng version 1 ng PSVR. And then itong lagay ng PS Portal kung saan nakaupo si Sackboy Nathan Drake. And then ito naman yung box ng PS5, no? Basically yung panel na yon, boxes lang. In order na ma-highlight yung shelves, ay bumili ako ng track light from IKEA. Apat siya na cool light na tag-2 per shelf. Sobrang dali niyang i-rotate at mafofocus mo talaga kung saan mo man gusto. For the wall display naman is itong mga replica ng sikat na weapons from the video games. Nakuha ko lahat ito from Long Live Play PH. Actually, bigay nga nila sa akin tong Leviathan Axe. Pero yung mga ibang weapons, sabi ko, bibiling ko na lang para support na rin sa business. Like itong Buster Sword at Hard Edge ni Cloud Strife, Keyblade ni Sora, pati nandito pa yung Hidden Mickey. In terms sa pag-mount ng mga weapons, ay gumamit ako ng 3M command hook. Sobrang tibay nito guys, subok ko na. Pinaint ko na lang ng gray para tumerno sa wall. Next wall display is yung mga controllers from Nintendo and PlayStation. Ginamit ko naman pang mount dito is yung hook from Mr. DIY. 2 for 43 pesos lang siya. And then, nirepaint ko na lang din para tumerno sa wall. For the controllers, meron tayong NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, and Switch. Salamat kay Chairman ng Retro Game Store PH dahil bigay niya lahat sa akin yan. Salamat, Chairman! For PS, meron tayo sa PS1, PS2 na barag na since 2000, PS3, PS4, and then PS5. Ito, launch to, kaya medyo manilaw na yung gilid, oh. Pansin naman. Nagalat ako ng space for PS6 dahil feeling ko 2027 lalabas na siya. For the L-shaped desk naman, ito yung pang-gaming ko talaga dati. Pero ngayon, mas focus na lang sa work yung mga gamit na nakalagay sa kanya. Like tong Epson printer, DualSense alarm clock, PlayStation mug na naging lagayan ng pens, Cricut machine for arts and crafts or gagawa ng stickers, itong Mjolnir pen na nakuha ko sa pa-contest ni Kuya Bitoy Michael B for God of War Ragnarok, yung work
work laptop ko naman is an M1 MacBook Air, iPad 2017 na barag-barag na. For the consoles naman, team puti ako dyan, kaya ito yung mga naka-display ko. Xbox One, PS4, PS3 Super Slim, at ang naiba lang ng color tong Nintendo Switch 2. Sana magka-white na, no? For the handheld, team puti din ako dyan. You have the Portal, Steam Deck, Switch, and PS Vita. Since mas madalas talaga nakakagamit ng PS5 yung daughter ko, ina-access ko na lang siya through PS Portal kung sinwerte ako. Below niya is mga pang-display na consoles na lang. Ito yung mga hindi ko matago kasi memorable. Like itong PS3 na to. Ito yung last 80GB na may backwards compatibility ng PS1 and PS2. Itong PS2 naman ito, year 2000 pa to. Grabe, tagal na. And itong PS1 na to, tagal na rin ito. Itong PSP, hindi na siya gumagana. Sobrang barag-barag na rin niya. And this OLED PS Vita, working pa siya. Tapos nilagyan ko siya ng PlayStation 30th anniversary skin. Yung TV ko naman, it's a 4K Smart TV na 65-inch. Tapos window mount ko na rin siya. Tapos very cheap LED strips from Shopee. Meron din akong air humidifier. Tapos nag-custom stickers ako na magmukha siyang Game Boy. Ito naman yung mini collection ko ng PlayStation. Merong mga gashapon, meron din mga 3D printed. So we have here the PlayStation 1, PS2, PS3, PS4, PS5. Tina-3D print ko siya kay GetFuse 3D. Tapos ito, gashapon to ng Vita, PSP, and Portal. And the mini trophies naman for PlayStation. Tapos ito, gashapon naman siya ng PSVR with Astrobot. Tapos nabili ko yung acrylic case sa Anko. Finally, dito tayo sa video game action figure collection ko. Simula nung college ko pa ito pinag-ipunan. Tapos sinigurado ko magkaka-scale talaga sila. Like dito sa PlayStation collection ko, magkakaiba talaga sila ng line. Merong mga NECA, McFarlane, even DC Direct. Pero yung karamihan dito ay kinostom ko lang din to make sure na magkaka-scale sila. Next naman is my Nintendo and Street Fighter collection. Yung Street Fighter, most of them are NECA figures. Yung sa Nintendo, labo-labo talaga. Merong SHF, Figma, Nendoroid, and even keychain. Next naman is my Xbox collection. Pero sinama ko na rin dito yung mga characters na mas nakilala dahil sa PC, like si Gordon Freeman ng Half-Life. Most of these figures are from NECA and McFarlane. Hindi ko na lang matandaan kung ano bang toy line tong Minecraft. Finally, my original Play Arts collection. Pero sobrang talo kasi ng Play Arts pagdating sa scale. Ang pangit nila pag magkakasama. Kaya dami dito, ako na lang talaga yung nag-adjust ng height. And that's it. That's my Dad Cave 2.0. Sobrang gets ko na ngayon yung mga sinasabi ng iba na pag tumanda ka, hindi na lang talaga yung paglalaro ng games yung nagpapasaya sa'yo eh. Minsan, makita mo lang sila, sapat na. In case meron kayo na gusto ang product, lalagay ko na lang sa comment section yung link.